Hello, church. Good morning. Palapakan po natin ang Panginoon. Yay! Are you blessed, church? Bakit meron ako natatanong na hindi nakasmile? Meron ba ako nasabing mali? Wala pa naman. Nagsisimula pa lang tayo. Sige po, pwede po bang pakingitian po ninyo inyong mga katabi? And then, sabihin niyo sa kanila, you are greatly blessed. Highly favored. Because you are deeply loved by God. Yan, no? Gaganda pala ninyo pag maliwanag, ano? Ako kasi mas pogi ako pag madilim, eh. Oo, eh. Kaya ibalik ang dilim. Hindi. So, muli po, good morning, church. It's, once again, ay tayo po yung nagsama-sama sa ating pananambahan. It's good to be in the house of the Lord. Amen. Mga kapatid, totoo po ba na masaya po pag tayo po ang nagsama-sama sa tahanan ng Diyos? Kayo po ba excited? Amen. O baka ako lang. Hindi, lahat tayo excited, ano? Amen? So ngayon po ay third Sunday ng buwan ng Feb at napakabilis po na pagtakbo ng panahon. Hindi natin namamalayan ay magpapasko na. And that is good news. We still have 10 months before Christmas. Yan. Sabihin, patiin nyo na yung katabi ninyo. Sabihin nyo, Merry Christmas. Ngayon pa lang. Hindi pa nangyayari yung Pasko ng pagkabuhay. Inuunahan ko na po kayo. Ha? And then, sa mga nanonood po sa atin online, my name is Laverne Duhot. At ako po ang inyong makakasama, of course, together with our brothers and sisters in Christ online, at on-site, I should say. At binabati po natin lahat ng mga kaibigan natin na nanonood via online. And would like to invite you, if you're looking for a church, kami po ay matatagpuan sa Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Mas masarap po na tayo po ay sama-samang nagpupuri sa Panginoon. Amen? Kasi pag nakikita niyo yung mga kapatiran sa Panginoon, nakakabuhay ng ating mga dugo. Ika nga, ano? Kasi alam niyo na, sabi nga ni Kuya Abes kanina, pag sumasapit ang mga linggo, nakalipas na linggo, marami tayong mga pinagdaraanan. Pero pagdating natin sa church, wow, pag nakikita na natin ang ating mga kapatiran, nagbibigay ito ng ngiti sa atin. Amen? Kasi nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga kapatid sa Panginoon. Sige nga po, tingnan niyo po yung mga kapatid niyo sa Panginoon. Ba't konti lang lumilingon? Tatakot ba kayong lumingon? So ngayon po ay pag-uusapan natin, of course, mabuting balita. Dahil every Sunday, hindi po tayo mauubusan ng mabuting balita. At pag pinag-usapan ng mabuting balita, wala pong bad news sa good news. Sabihin nyo nga po, walang bad news sa good news. Naniniwala po kayo? Walang bad news sa good news. At ang good news, mga kapatid, gusto ko muna pong pasalamatan at meron tayong mga bisita na sila po ay mga nakakasama natin kasi every Tuesday evening at 7:30, meron tayong Bible study online. And finally, sila po ay nakasama natin today dito sa church. Sila Sister Luz Peralta at saka si Brother Jem. Pwede po bang tumayo sila? At kaway-kaway? Konting kaway-kaway lang. Yan. And of course, ay maraming salamat po sa inyo dahil naniniwala po ba kayo na mas nauna silang nakarating doon sa ating church sa JB Tan kesa dito. Pero sa tagal na panahon na aming pagkukwentuhan, sabi ko, finally, Sister Luz, we're on the loose. Nakarating na siya dito sa Las Piñas. At kasama pa si Brother Jem. And of course, maraming salamat din po sa ating mga kapatiran na patuloy po natin nakakasama. Of course, sila Brother McCoy. Ako talaga pong, I'm so happy. Nakita kami kanina sa napaka-secret na lugar, no? Sa comfort room. Nung nakita kami doon, sabi ko, oy, wow, nandito ulit si Brother McCoy. At nagkita kami ulit. Kasama, of course, si Sister Jackie. Thank you once again for coming. And gusto kong batiin, pasensya na kayo, binalita ni Ate Maisa. At sa mga nagbe-birthday dyan, hindi ko nababatiin yung pangalan, ano, pero happy birthday. Alam ko mahiyain siya. Kasi, baka magpakain eh. Joke lang. Happy birthday sa mga nagbe-birthday po sa atin. So, sino bang magkakaroon ng birthday? Ngayong buwan? Wala, no? Pero dahil dyan, meron kaming hatid sa inyo na Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Alam niyo yung kantang ganyan, mukhang hindi tayo ililibre.
So happy birthday. So mga kapatid, kung kayo po ay nagsiselebrate ng yung birthday, please celebrate your birthday with us. At meron po tayong mga awit dito. Of course, binabati natin mga kaibigan natin from Bulacan. Hindi ko nababanggitin ang kanilang mga pangalan. So maraming salamat po. And today, ipagpapatuloy po natin ating mga pinag-uusapan still with the wisdom of God. Kasi po yung karunungan ng Diyos, napakaganda pong pinag-uusapan po ito. Dahil kapag tayo po ay nananahan sa karunungan ng Panginoon, definitely, you will never go wrong. Diba sabi ng Proverbs 3, verses 5 to 7, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path straight. Alam niyo ba yung word na path? Sa wikang Hebreo, it's Derek. Pag sinabing Derek, ang ganda pala na pangalang Derek, ano? Sayang, hindi ako pinangalalang Derek para mas macho dating. Derek Dukot. Double D, ha? Pag sinabing Derek, diretsong-diretso. Yung path mo, straight na straight. Yung pala ibig sabihin. Ayaw ni Mrs. ng Derek, lover na lang. So, when you acknowledge God, by asking Him to give you wisdom, He will make your path straight. Amen. At mga kapatid, dito po sa ating serye na pinag-uusapan, na napakabuti po ng Diyos because every time na sa tingin mo meron ka mga pagpapasya, hindi lang yung mga major decisions, no? Even yung mga minor decisions, you have to ask wisdom from God. Sabi ng Biblia, sa sulat ni Santiago, if you lack wisdom, let him ask of God who gives to us liberally, walang bayad, and without reproach. Hindi po niya kayo susumbatan. Hindi niya sasabihin, ikaw na naman, hingi ng wisdom. No, He loves it when we ask of Him. Gusto po ng Diyos na tayo po humihingi ng wisdom. And that's why today, habang tayo po ay sasalang na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, let's ask wisdom from God. Let's pray. Aming Diyos, maraming salamat po once again for giving us this opportunity na kung saan ay mananagana po ang aming kaluluwa sa yaman ng iyong salita. Pagyayamanan mo, Panginoon, ng inyong karunungan. At sa umaga pong ito, Panginoon, hayaan mong maging ako po'y tagapagpahayag at tagapaglahad, Panginoon, ng iyong mensahe sa amin. Na kung saan ay patuloy mong pamanghain ng aming mga isipan at buksan, Panginoon, at hindi namin tanggapin ang mga magbibigay sa amin ng mga bagay na may kalabuan. Bagkus, Panginoon, papawiin mo lahat ng kalituhan at ng mga pagdududa. Salamat sa iyo, O Diyos. At Panginoon, patuloy namin itutuon na aming mga mata sa iyong bugtong na anak na si Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alam niyo po, meron po isang magandang illustration. Alam kong ginagamit ko na po ito, pangkaraniwan sa ating church. But I believe this is really very timely nowadays, no? Kasi kung bakit po natin pinag-uusapan ang karunungan, it's because pag wala po tayong karunungan ng Diyos, lahat na ating mga gagawin ay sasalya, papalpak talaga. Meron pong isang mag-ama, ginamit ko na po itong illustration before, and for the benefit po ng mga hindi pa nakakarinig po nito, ay maganda pong pag-usapan natin. One time, lumapit yung anak sa tatay niya kasi believe yung anak niya sa kanya. Sabi niya, Dad, social yung tatay social yung family nila. Meron akong assignment alam ko magaling ka, Dad, sa spelling. So alam niya na ito sa mga nakapakinig na, no? So sabi nung anak, tulungan niyo naman po ako, Dad, kasi hindi ko alam kung paano ko i-spell. Sabi nung tatay, come on, bring it on. So social nga yung tatay at matalino, ano? Sabi nung anak, Dad, paano ba ini-spell yung word na tomorrow? Single R o double R? Yung tatay, napakamot sa ulo niya. At napakamot din sa kung saang bahagi ng katawan niya. Kasi laging kinakamot yata ulo, no? So, ibahin naman natin, napakamot siguro sa katawan niya. At nagulat siya, hindi niya alam ang sagot. Sabi nung tatay, gawin mo ng 3 para sure. Marami po sa buhay natin, especially, sa ating mga mananampalataya, ito pong iniiwasan natin. Sabi ng Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Now, ang gusto po ng Panginoon sa atin, yung knowledge po natin, para ito po ay maranasan natin from knowledge maging wisdom, lahat po na napapakinggan natin na mensahe ng Ebanghelyo sa church,
ilagay natin into life application. Hindi lang puro head knowledge. Isa pamuhay po natin. Kagaya ko po, isang pastor, dapat yung aking pong talk, walk ko din. Para maging kapanipaniwala po ang inyong lingkod. At yun po ay hindi ko magagawa ng sarili kong lakas. Ito po ay nangyayari dahil po sa biyaya ng Panginoon. Sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa aking buhay. So ito po yung layunin natin sa umaga pong ito na hayaan po natin ang karunungan ng Diyos ang siyang magbigay po sa atin ng kaliwanagan sa lahat ng ating paglakad sa buhay na ito. Hindi po ba masarap pong i-enjoy ang buhay na ito? Hindi po natin gamit yung ating sariling kaalaman kasi doomed to fail po ang ating kaalaman. Pero kapag tayo po'y sumasang-ayon at tumihilig sa karunungan ng Diyos, gaya ng sinabi ko kanina, you will never go wrong. Sino po dito ang gustong hindi nagkakamali at hindi sumasali ang buhay? Of course, lahat tayo. Di po ba? Gusto natin na i-enjoy natin ang ating bawat ikinikilos. At sakasakali naman po tayo po ay masuong sa gusot. Patuloy pa rin po tayong humingi ng wisdom from God. Nang sa gayon ay ilalabas niya tayo mula sa pagkakagulong ito. Remember Romans 8:28? For we know that all things work together for good to those who love God. At kung kayo po ay nagmamahal sa Diyos, kahit kayo po ang naglagay sa inyong sarili sa sitwasyon, sa gusot, you must believe, you must know as a child of God, ilalabas pa rin kayo ng Diyos diyan. So ang Diyos po, kahit sa mga mga masasamang pangyayari, gagawa po at gagawa siya ng paraan para tayo po'y mapagpala, matuto, at makawala na po sa gusot na ating kinahantungan. Ganun po kabuti ang Diyos. He will never condemn you. Hindi niya sasabihin, kasi naman ang kulit mo kasi. Ang gumagawa po nun tayo, di ba, mga tao? Pag nagkakamali yung ating mga mahal sa buhay, minsan nga, di na tayo nagsasalita. Ang sinasabi natin, yun pa lang di ba? Condemn na tayo doon, pero ang Diyos, He will never do that to you. Kahit ako yung nagkamali, Pastor, yes. Pero ang gagawin po ng Panginoon sa inyo, He will find a way out. Yun po ang puso ng Panginoon sa atin. Hindi po ba napakabuti ng Diyos? Amen. And today, pag-uusapan po natin, since itong mga nakalipas na panahon, itong mga nakalipas na Sundays, ay tayo po ay merong ipinakilala sa inyong theme for 2024. At gusto ko pong ibahagi pa rin po sa inyo na ano ba yung dapat natin ginagawa while we're waiting for Christ's return. Sino po dito naniniwala na malapit na po na tayo po ay ma-rapture na? Ako, I firmly believe malapit na ang rapture of us, the church. So ang atin pong message for today, what are we supposed to do while waiting? So ito po yung ating message for today. It's entitled, While Waiting. Come on, church, say this with me. While waiting, ... What are we supposed to do? Kapag kayo po ba naghihintay, kapag meron kayong inaantabayanan, anong ginagawa mo? Pastor, nag-Facebook ako Yung iba naman, kinukutkot yung kuko. Makita mo, wala nang kuko, wala na rin cuticle. Sa tagal, Pastor, ng paghihintay ko. So ano pong ginagawa nyo pag naghihintay kanyo? Diba, kanya-kanya po tayo ng ginagawa. But this time, gusto po ng Diyos na meron tayong ginagawa while waiting para hindi po tayo naiinip sa buhay na ito. Amen? And of course, as we all know, sa mga nanonood po sa atin online, kung kayo po first-timer, please po pakilagay po sa ating comment section, #first-time. Gusto po namin kayo makilala ng lubusan. So alamin po natin, what are we, Christians, supposed to do while waiting for Christ's return? Malapit na po iyon. So para po sa mga baguhan natin kasama, since ang church po natin is known bilang Solution, Solution, we're looking for solution sa ating soul. Amen. At mamaya po, before tayong matapos sa ating pag-uusap, ibibigay ko po sa inyo yung solution. Pero in the middle po nating discussion, na ating pag-aaral, ibibigay ko na yung sagot sa ating mga questions na ito. So, today, it's different because I'll be giving you 2 questions. Ito mga nakalipas na araw, isang question lang At since marami tayo ngayon, 2 question ang pag-uusapan natin. So, the first question is this. Bakit pangkaraniwan ng tao ay walang pakialam at pagmamahal sa Diyos? Napapatanong po ba kayo, ba't ganun kaya ang daming tao sa ngayon parang walang kapuso-puso sa Diyos? Sasagutin po natin mamaya yan. At kung kayo po ay nagtataka, bakit kaya ang mundo natin ngayon, ang daming masasamang tao? Alamin natin ano pong sinasabi ng Biblia. Ito po ba ay prophesied na sa Biblia? In the last days,
Alamin natin mamaya. Ikalawa, bakit ang ilang mga Kristiyano, sana po ilan lang, ay tila hindi na po nananabik sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So ito po yung 2 questions na ating pag-uusapan today. And I pray na yung mga sagot po ninyo matatanggap ay magbibigay po ng kaliwanagan at kaalaman at karunungan para po habang tayo po ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon, hindi tayo nagugulat sa ating mga nakakaulayaw, lalim ng Tagalog ko Ano ba yung mas millennial na word doon? Nakakasama, nakakadil ng mga tao na hindi tayo basa-basa nagugulat. Bakit ganoon? Konting kibot ng taong to, mainisin, mapaggawa ng masama. So alamin po natin. But of course, magkaroon tayo ng konting review. As I have said kanina, na nito po nakalipas na mga linggo, pinakilala ko po sa inyo yung ating theme for 2024. And siguro po ay balikan natin muli. Ano ba yung theme natin for 2024? Pinag-usapan natin to, yung theme natin, binigyan natin ng pagpapalawak ng explanation yung first Sunday of January. So ano po yung theme natin for 2024? Ano ba ang theme ng church natin? Ito po ay mula sa Luke chapter 19, verse 13b. Ito po ay mula sa Panginoong Jesus, Occupy till I come. Come on church, say this with me. Occupy till I come. So tayo po, bilang mga mananampalataya, yung first part po ng mensaheng ito, kasi po ang wisdom ng Panginoon, it has 2 sides. Yung first side, pinag-usapan natin itong mga nakalipas na araw na since sabi ng Panginoon sa atin, occupy this earth until I come. So, ano po yung occupy na gagawin natin? Dapat may engagement. Magkaroon tayo ng engagement with the Word of God. Nang sa gayon, kapag tayo pinag-aaral ng salita ng Panginoon, kapag tayo naging maalam na sa salita ng Panginoon, we could evangelize. Nakasulat po dyan, yung second E, evangelize. And then, pag tayo po nakipag-evangelize, marami tayong mga kaluluwang mailalapit sa paanan ng Panginoon. Nagkakaroon po ng expansion ang kingdom ng Panginoon dito sa lupa. Amen. So yun po, bilang mga members po ng SJC, maalala po natin na meron pong 3 E's ang ating theme for 2024. Once again, ano po yung 3 E na yon? Engage, evangelize, and expand. Amen. So once again, ang ating pong theme ay Occupy Till I Come. It's found in Luke chapter 19, verse 13b. At alam niyo po ba, sino nagsasalita dito? Si Jesus, ang ating Panginoon. Now, sa KJV or King James Version, ito pong sinasabi ng Panginoon. Gaya po ng sinabi ko kanina, ang wisdom po ng Panginoon, it has 2 sides. Pag binasa naman po natin itong verse na ito in other translation, and I'll be giving you ISV. Iba naman po ang pagkakatranslate nito, which is, I believe, parehas lamang po ang wisdom o revelation na gustong ipahatid sa atin ng Panginoon. Pagbabasahin po natin ito in Luke 19:13b in ISB, sabi ni Jesus, yung hipo dito, si Jesus, He told them, invest this money until I come back. So, ibig sabihin, gusto rin pala ng Panginoon sa atin, bilang mga mananampalataya, namumuhay tayo na nananagana. Amen. Naniniwala po ba kayo na tayo po bilang mananampalataya, hindi po tayo mga buntot? Tignan mo ang katabin mo. Mukha ba siyang buntot? Hindi. May ulo siya. Hindi po ba? Pastor, meron akong, hindi po buntot yan. Akala mo lang. Sige po, tignan mo ang katabi mo. Hindi naman siya mukhang buntot, di ba? Tayo po ay mga ulo. Sabi sa Deuteronomy chapter 28. Amen. So tayo po yung mga nangunguna. So sa lahat po ng larangan ng buhay, napakaganda po ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sa ating espiritu, pinanagana po tayo. Tayo mga mananampalataya. Even po sa ating kaluluwa. At ganyan din po sa ating physical body. Remember, sabi ni Apostle John in 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, sino po kinakausap dito ng Panginoon? It's us, believers. I wish above all things that you may prosper. I believe that's referring to the body. And be in health, even as your soul prospers. Kasi wala na pong problema sa inyong spirito. So the more po nagpa-prosper ang inyong soul, nagpa-prosper din po yung ating physical body. At kasama po dun, I believe. Sabihin na nung iba, nako, health and wealth, ano yan? Gospel yan. Well, kapatid, no such thing as health and wealth gospel. But sa gospel po, kasama talaga ang health at saka wealth. Wala kang magagawa.
Kaya nga po kanina sa kinanta natin, walang kasing lalim at lapad at taas. Sa lawak ay wagas ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kasi kung inayos po ng Panginoon sa krus ang ating espiritu, gayon din ang ating kaluluwa, pero yung katawan, iniwan, sayang naman, nandun ng Panginoon, di pa tinodo. Di ba? Yun po ang turo ng relihiyon. Pero praise God, ang turo po ng Ebanghelyo, kung may ginawa pong kamangha-mangha ang Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak, kasama po ang Espiritu, of course, unang-una sa lahat, naapektuhan po nito ang inyong kaluluwa. At kapag apektado po, maganda pong epekto ng ginawa ng Panginoon sa ating Espiritu, ito po'y tumatago sa ating kaluluwa, magkakaroon po ng magandang manifestation sa inyong mga katawan. Ano pong napapakita doon? Kayo po ay hindi lang healthy but also wealthy. Hindi man po pinramis ng Panginoon lahat ng mananampalataya magiging multi-millionaire. Pero naniniwala po ako, hindi po layunin ng Diyos na tayo po'y maghirap. Hindi nga tayo buntot eh. Now, ba't may mga mananampalatayang naghihirap? Well, it's a revelation. Kung naniniwala po silang maghihirap sila, yun po ang mangyayari sa kanila. But I believe, if you have the knowledge of the finished work of Christ on the cross, si Jesus po, yung kanyang kahuli-hulihang damit, yung kanyang, actually hindi damit, yung kanyang saplot, ay pinagsugalan pa. So, Jesus on the cross, siya po ay naging dukha. Bagaman siya po ang pinakamayaman kasi po siya nagmamayari ng lahat ng bagay sa mundo. Pero dahil po siya po ay naging dukha, para po alang-alang sa atin, sa kanyang karukaan, makamit po natin ang lubusang kaaluhan ng buhay o kayamanan. So, wag kayong maniniwala na ang mananampalataya dapat nagdurusa at naghihirap. Kung di ka naniniwala, kapatid, bibigyan na lang ng Panginoon sa akin yan. At gagamitin ko po yan for the advancement of the kingdom of God. Amen. Amen. So, sa mga napag-usapan natin itong mga nakalipas sa araw, ay patuloy po natin alamin yung karunungan ng Diyos sa atin. So, once more, ito pong sinasabi sa atin ng Luke 19:13b. He told them, sabi ni Jesus, invest this money until I come back. Because God wants you prosperous, even po sa ating finances. Amen. Bakit? Para tayo po'y makatulong sa ating kapwa. Hindi tayo pwedeng tumulong kapag walang-wala po kayo. Nakakita na po ba kayo ng isang mahirap tumutulong sa mahirap? Mahirap yun. Tatlo na yung mahirap. So tayo po ay nilagay ng Diyos, amen, bilang mga pagpapala. Pero ang kayamanan po natin, hindi lang po puro pera. Nananagana po tayo sa ating kaluluwa. Nananagana rin po tayo. Of course, pinagpala na po yung ating espiritu. Nananagana rin po tayo sa kabutihang mga gawa. Yung 2 Corinthians 8 verse 9, dahil tayo po'y pinagpala ng Diyos at sa kanyang karukaan, tayo po'y pinagyaman. Pagdating po sa 2 Corinthians 9 verse 8, na yung mga kayamanang ibinigay sa atin ng Diyos ay gagamitin natin para po sa pagtulong sa ibang tao. Amen. Para hindi po tayo pinagyaman ng Diyos para maging ganid, maging kuripot, maging sakim. Hindi po. Hindi po gano'n ang anak ng Diyos. Tayo po, naniniwala tayo, sabi ng Deuteronomy 8 verse 18, for it is God who gives us the power to get wealth, that He may establish His covenant, which is sworn to our fathers up to this day. So tayo po'y pinagyaman ng Diyos. If you believe that yung kayamanan na meron tayo sa ngayon galing sa Diyos, mas madali po natin itong ibahagi sa ibang tao. At ang tunay na mga mananampalataya, if you believe this, wala pong mga tunay na mananampalataya na kuripot. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka kuripot. Hindi rin waldas ang isang mananampalataya. Masinop sa pera ang mananampalataya. Amen and amen. So balikan na po natin yung question natin for today. Now, gaya na sinabi ko kanina before we go back to sa ating question. Gaya na sinabi ko kanina, meron pong two sides ang wisdom. Sabi ng Job 11 verse 6, and that He would show you the secrets of wisdom, for sound wisdom has two sides. So yung kanina, binasa natin in yung Luke chapter 19 verse 13b in King James Version, ipinapakita po dito ng Panginoon, occupy till I come, na magkaroon tayo ng engagement para makapag-evangelize, and at the same time, pag tayo po nakapag-evangelize, we could expand the ministry of Christ in this world. Amen. So yung kabilang side naman, nung binasa natin kanina, is still Luke 19:13. Ano yung wisdom po doon? Gusto ng Panginoon, tinuturuan niya tayo paano palalaguin yung mga
kayamanan na ipinagkatiwala sa atin. Naalala niyo yung sinabi ng Panginoon kanina? Luke 19:13. Di ba? BISB, He told them, yung He dito, si Jesus po ito mismo, invest this money until I come back. Wow! So ngayon, bago natin puntahan yan, Luke chapter 19, sagutin po muna natin kaagad yung questions natin kanina. 2 questions, mga kapatid. Okay, let's go back to these questions. First question, bakit kaya pangkaraniwan, ang mga tao ay walang pakialam at pagmamahal sa Diyos? Alam niyo po yung sagot dito? Nakasulat na po sa Bible po ito. Na napapansin natin sa ngayon, parang bilis gumawa ng tao ng kasamaan. Because sabi po ng Biblia, wag na po kayong magtataka, in the last days, I believe tayo po ay nasa huling mga panahon na. Pero hindi po tayo dapat matakot. Because ay matuwa pa nga. Ibig sabihin, totoo po ang sinasabi ng Biblia. 2 Timothy 3:1-5. But know this, that in the last days, perilous times will come. For men will be lovers of themselves. Di ba? Marami na po mga tao sa ngayon. Puro, ako na lang. Minamahal ang sarili. Walang pakialam sa kanyang kapwa-tao. Lovers of money. Naku, talaga namang nagmamahal sa pera. Boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Verse 3. Unloving, unforgiving, slanderers. Naku, marami po mga ganito ngayon. Yung bang nagbabadmouth sa ibang mga tao. Gumagawa ng mga masasama laban sa ibang tao gamit po ang kanilang mga salita. Nararanasan po natin yan sa mundo natin. Without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. And verse 5 tells us, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. Sabi po ng Biblia, huwag tayo makisalamuha sa kanila. Amen. So ito yung sagot sa ating first question. Then, let's go to the next question. Yung ating second question, bakit ang ilang Kristiyano ay hindi nananabik sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus? Mga kapatid, wala pong condemnation dito. Gusto ko lamang pong talakayin po ito, mabilisan lang. Marami po sa mga mananampalataya sa ngayon, pag pinag-uusapan ng rapture, ayaw nila. At hindi sila nananabik. Alam niyo kung bakit yung reason? Ito po yung revelation sa akin ng Panginoon. It's because Christians at large today, kasi nakita ko yung research sa Amerika, nasa 23% na lang ang believers ng rapture. Ang konti. Now, what is the reason behind this? Ito pala ang reason. It's because Christians at large today are asking the wrong question. They are asking the wrong question. Alamin natin, what is the wrong question concerning rapture? Kasi po, alam niyo po, in the early 80s, marami po mga tao siguro noon, kasi usok-uso noon yung mga crusade. Alam ko, naabutan ni Brother Mako ito kasi magkaedad kami. Sila Timaysa, di ba? Crusade uso noon na marami mga charismatic, di ba? Ngayon, marami mga tao na hilig sa eschatology. Pag sinasabing eschatology, it's a study of end times. Ngayon, tawagin po natin yung mga taong ito, mga date setters. Yung mga late 70s, dito na pumasok yung mga taong nagpipredict kung kailan yung eksaktong araw ng rapture. Di ba? Maraming ganon. Even last year, maraming nagsasabi. At ang prominenteng buwan at araw last year, sinabi nila September 8, darating ang Panginoong Jesus, rapture. Ang problema, hindi nangyayari. At dahil hindi po ito nangyayari, at bakit hindi po ito nangyayari? It's because sinabi rin po ng Panginoon na wala naman talaga nakakaalam. Even the angels, even the sun doesn't know kung kailan yung eksaktong mundong date kung kailan magra-rapture. Only the Father. Diba? Basahin po muna natin in Mark chapter 13, verse 32. So, they were asking the wrong question. Now, what is the wrong question? When is Jesus coming back? At dahil po dito sa mga date setters na ito, gawa sila ng prediction nila. Hindi nangyayari. Ang nangyayari tuloy, nauupod na yung mga pag-asa ng mga mananampalataya. Nag-aantabay sila. Yung iba nga nagbebenta pa ng mga gamit Then pagdating ng date na yon, hindi na dumarating. Tapos sasabihin na naman ng mga date setters na to, next year, mangyayari na naman to. Tapos hindi na naman nangyari. Alam niyo pa, ngayong panahong ito, may napapanood ako sa YouTube, sabi February daw, darating ng Panginoon. At ang sinasabi nila, get ready. Alam niyo po, yung get ready, hindi na po ito applicable sa ating mga mananampalataya because ready na po kayo for the rapture of the church. Kapag kayo po'y mananampalataya, hindi kayo may iwan. Kaya nga po, nonsense, pag sinasabi ng mga pastor sa mga mananampalataya, get ready.
Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, ready ka na nun. Are you getting this, church? Pero kapag hindi po kayo mananampalataya, kailangan nyo mag-ready. You have to accept Christ bilang your Lord and Savior. Kasi when the rapture will take place at hindi po nyo tinanggap ang Panginoong Jesus, definitely maiiwan kayo. Pero tayo, wala nang dapat i-ready pa. While waiting, ini-enjoy natin. Pero we're not asking the wrong question. When is Jesus coming back? Pag yun po ang inyong tinatanong, mauupod po ang pag-asa ninyo. At ito po ang nangyari sa maraming mananampalataya. And that's why today, many Christians ay hindi na po nananabik sa muling pagbabalik ng Panginoon. Alam niyo ba yung mga preterist? Yung preterist, ito yung mga taong nagsasabi na yung rapture daw po, it took place 70 AD. Sila yung mga tinatawag ng Bible in 2 Peter o 1 Peter na mga scoffers. Ano sinasabi nila? O nasa na yung rapture? Ang tagal-tagal hindi nangyayari. It's because they too are asking the wrong question. When is Jesus coming back? It's nonsense. Hindi po natin dapat tinatanong yun because Jesus Himself told us in Mark 13:32, but of that day and hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. So, wag natin tinatanong. Wag na po kayong maghanap sa Facebook o sa YouTube, kailan darating ang Panginoon? Hindi na po yun ang mahalagang tanong. You should be asking the right question. Now, what is the right question? Dapat po ang tinatanong natin, ito, why is Jesus coming back? Yun ang pinakamahalagang bagay. Amen? So, kapag ito po ang inyong tinatanong, at dapat pag malino po sa inyo ang reason, why is Jesus coming back, babalik po yung inyong pananabik sa pagbabalik na ating Panginoon. So mga kapatid, from now on, huwag nyo nang aalamin kung kailan darating ang Panginoon. Yung exact date, wala po nakakaalam noon. But of course, sa ating mga mananampalataya, God is so good. Abba is so good. Binibigyan niya po tayo ng mga prophecies. Ako po, in this church, we firmly believe that the rapture will take place first. And then, the tribulation. And then, the second coming ng Panginoon. Yun po ang tinatayuan nating church. Wala pong prophecy ang rapture. Because rapture is an imminent event. Ibig sabihin, it can happen anytime, soon. Pwedeng habang nagsasalita ako dito, or pagkatapos ng service, mararapture po tayo. Pero yung second coming po ni Christ, ito po yung pagbaba ng kanyang mga paatatapak sa Mount of Olives. Marami po itong prophecy. And I believe yung rapture po will take place first and then His second coming. Kasi iaakit muna tayo sa langit kasama na ating Panginoon. Ganda nun. Ako, nakaka-excite po yun. So, yung second coming po ng Panginoong Hesukristo, siya yung bababa po siya kasama natin. Bababa siya, yung kanyang mga paa po itatapak sa Mount of Olives. Marami po itong prophecies na mababasa sa Matthew 24. At ang mga prophecies na ito ay nangyayari na po sa panahon natin. Which goes to show kung nangyayari na po yung mga propesiya ng second coming ng Panginoon, ibig sabihin mas nalalapit na yung rapture. Pero hindi po natin alam kung kailan yung eksakta mundong araw ng pagdating ng Panginoon. So, wag na po nating tatanungin yun. So, the right question to be asked is, why is Jesus coming back? Wow! So, ito po yung first answer. I'll be giving you two answers. Napakahalaga po nito. The first answer is to deliver us from the wrath to come. Ang panahon po natin sa ngayon, since tayo po nasa dispensation ng grace, wala pong mararanasan ng mga mananampalataya na puot at galit ang Diyos. Marami po nagtatanong sa akin ito. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. So, kung kayo po'y naniniwala sa puot at galit ng Diyos bilang mananampalataya na mararanasan mo, wrong gospel po iyon. Wrong doctrine po iyon. Wala po tayo mga puot at galit ng Diyos na mararanasan bilang mga mananampalataya. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, to save us, to deliver us from the wrath to come. Sabi ng talata, 1 Thessalonians 1 verse 10, and to wait for His Son from heaven. So since naiintindihan na po natin, so ano yung question na dapat natin tinatanong? Why is Jesus coming back? This is the answer. And to wait for His Son from heaven, whom God raised from the dead, even Jesus who delivers us from the wrath to come. Wow! Sundan pa po natin. This time, 1 Thessalonians naman, chapter 5, verse 9. For God did not appoint us, sino yung us dito? Believers like you and me. To wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. So ito yung first answer natin doon sa tanong na why is Jesus coming back? Yung ikalawang sagot ko sa inyo, mas maganda. Jesus is coming back because He wants you to be with Him
forever and ever. Yun ang pinakamasarap na sagot. Kasi po, kung kayo po'y pupunta sa langit at wala ang Panginoon, hindi po langit yun. Heaven is not heaven without Jesus. But praise God kung bakit po magbabalik ang Panginoon because sabi nga nung kantang sinulat ko, kung nasaan siya, gusto niya, naroon din po tayo. John 14, chapter 3 tells us, I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Church, He's coming back and He will receive you to Himself. That, where I am, kung nasaan ako, sabi ni Jesus, there you may be also. Gusto ko, naroon ka. Wow! Di ba? And then, 1 Thessalonians 4:17 tells us, then we who are alive, yung we dito, believers. Kung tayo po ay matatagpuan pa sa panahon ng rapture, buhay, at nananatiling buhay, waiting for the rapture, yung pong tinatawag dito na remain. Kasi po may mga taong alive lang, pero hindi nagre-remain. Alive. Yung tipo, ito yung mga taong wala ng pag-asa. Pero tayo po, we are alive and remain. Shall be caught up. Alam niyo sa wikang Griego, yung caught up po dito ay harpazo. Wala po kayo makikitang word na rapture sa Bible. It's harpazo. Greek po yun, harpazo. The snatching away of the saints. Alam niyo sa Tagalog kung ano po yun? Dukot, kaya po yung apelido namin, biblical. Dudukutin tayo ng Panginoon. He will rapture us para ma-deliver tayo from the wrath to come. Kasi pag na-rapture po tayo, doon po niya ibubuhos yung kanyang pot at galit sa mundong ito. Pero praise God, nandun na. Dudukutin na kayo ng Panginoon. Iharpatso tayo ng Panginoon. And then, makakasama natin, caught up together with them. Sino yung with them? Mga believers, mga kamag-anak po ninyo na mga mananampalataya. Yung mama at papa ni Ate Maisa. Magkikita-kita po kayo doon. Great reunion. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Yung mami ko, na lumisa na, mananampalataya po siya, even po yung daddy ko, makikita ko na po sila. It's a great reunion. Yung pong niluluha nyo ngayon, pagdating doon, wow, I believe sila pang sasalubong sa inyo. Wow. Di po ba napakaganda po na ating hinaharap? Hindi ba kayo kinikilabutan sa kabutihan ng Diyos? Ito po yung magaganap sa atin. And with them in the clouds to meet the Lord in the air. So ito po ang pinakamaganda. And thus we shall always be with the Lord. Hindi tayo mawawalay pa sa piling ng Panginoon. Kaya po napakaganda po na ating mga hinaharap. Amen and amen. So ito po ang sagot sa ating mga tanong. So ngayong araw pong ito, bagaman tayo po ay talaga namang nananabik na. Sino dito nananabik na sa pagbabalik ng Panginoon? Amen. Because we're now asking the right question. Hindi na yung when. It should be why. So alam na po natin, even church, mga nanonood online, you should be asking the right question. Why is Jesus coming back? Now, ang katotohanan, wala po kayong mababago. That Jesus will come back for you and for me. Now, ito yung tanong natin na pag-uusapan naman this time. Ano yung dapat natin ginagawa while waiting? Ito yung ating topic for today. Amen? So, yung pong ating mga mata dapat talaga nakatingala. Hindi po tayo nakayuko at nauupod at nanlulumo. Kasi po, yung mga taong nakayuko at nanlulumo, ito po yung mga walang pag-asa. Pero tayo, bakit tayo nakatingala? Kasi meron tayong pinagpalang pag-asa. Ang ating blessed hope, which is the rapture of the church. And this will take place anytime soon. Hindi mo na kailangan ng date. Hindi mo na kailangan alamin yun. Basta mahalaga, ililigtas tayo ng Panginoon. Amen. So ngayon, ano yung dapat natin gawin while waiting for Christ's return? Ito po yung ating pag-uusapan today. At naisin po ng Panginoon, mula po sa ating teksto found in Luke chapter 19. Magsimula tayo sa verse 12 until 26. Medyo mahaba-haba po ito. Hanggang bukas po tayo dito. Yan. Nagbaon ba kayo? Hanggang bukas po tayo. Huwag niyo akong tinatawa-tawanan. Totoo po ito sinasabi niyo. Hanggang Semana Santa tayo dito, ano? Okay. So, alamin natin, ano yung dapat natin ginagawa while waiting for Christ's return. Amen. At mula po dito, ay alamin natin, talaga bang naisin ng Diyos sa pagyamanin po tayo sa ating buhay at pamumuhay? Yes. Mula po sa mga talatang ito at ibibigay ko po sa inyo. So simulan na po natin ang pag-aaral. Simulan na po natin. Basahin ang Luke chapter 19, verse 12. Let's start with verse 12. He said, yung he dito, si Jesus. He said, a noble man was called away to a distant empire to be crowned king and then return. So ito po, itong mga talatang ito, Jesus was referring to himself. So yung king po dito, it's a type of Christ himself. Okay?
So si Jesus po, pinapakita niya dito nung dumating po siya sa mundong ito at bago siya umalis at pagdating niya, ano yung mga mangyayari na dapat naintindihan po natin. Okay? So, muli po, this is a type of Jesus Himself na siya po ay nilaan ng Diyos sa mundong ito and then siya po ay umakyat sa Diyos Ama at ano po mangyari sa kanyang muling pagbabalik. Tuloy po natin, this time in verses 13 until 14. Before He left, He called together 10 of His servants and divided among them 10 pounds of silver, saying, invest this. Sa ISV kanina, invest this money. So binigyan sila. Yung pounds na yun, yung per pound po, it's equivalent to 3 months' salary in those days. So medyo malaki, no? So kunwari, ang salary mo ngayon per month is 5,000, yung per pound, 15,000 pesos po iyon. Okay? So ito po yung pinagkatiwala niya, binigyan niya isa-isa yung mga 10 niyang mga alipin. And divided among them 10 pounds of silver, saying, invest this for me, or invest this pound for me while I am gone. Amen. So nasusundan niyo po ako? So yung 10 niyang alipin, binigyan niya tig isang pound. Ano pong equivalent ng per pound? 3 months salary. Okay? So yun po dito na tayo sa verse 14. But his people hated him and sent a delegation after him to say, we do not want him to be our king. Since si Jesus po ang tinutukoy niya dito, it's a type of Jesus. Di ba si Jesus, as we all know, nung binigay po ng Diyos ang kanyang buktong anak sa mundong ito, hindi po siya tinanggap ng kanyang mga kababayan, mga Hudyo. Until this time, marami na rin po mga Hudyo ang tumatanggap sa Panginoon. Pero, hindi po siya kinikilala ng karamihan mga Hudyo bilang kanilang tagapagligtas, bilang Mesaya. So ito po ang sinasabi ng verse 14. But his people, the Jewish nation, hated him, si Jesus po tinutukoy dito, and sent a delegation after him to say, we do not want him to be our king. So, dito na tayo sa verse 15. Still with Luke chapter 19 until verse 17 tayo. Maganda po ito. After he was crowned king, so ngayon, pabalik na po itong king na ito. Ibinigay na yung pinagkatiwala na sa 10 mga alipin, tigwa 1 pound. He returned and called in the servants to whom he had given the money. So pinatawag na po itong mga alipin niya. He wanted to find out what their profits were. Ano kaya ang kinita ng mga pounds na binigay ko sa kanila? Verse 16. Patulong nga mga kapatid. Pakilagay sa verse 16. The first servant reported. Ito na maganda. So isa-isa na po niyang kinausap Master, sabi nung first servant, I invested your money. So mga kapatid, dito po pinapakita sa atin na ang pinag-uusapan natin dito ay pera. Hindi po ito sinabi ng Panginoon na invest my house or my cow or my pet. Wala pong pinag-uusapan dito anything. It's all about money. So, gaya na sinabi ko kanina in Job chapter 11 verse 6, wisdom has 2 sides. Ito yung ikalawang bahagi na pinag-uusapan natin because God wants you to prosper. God wants you to prosper. Pero, yung ating pong prosperity, it's with a purpose. Hindi po pinagyayaman ng mga mananampalataya to be greedy. Hindi po tayo yun. Hindi tayo pinagyayaman ng Diyos para maging koripot. Alam mo yung koripot? Hindi tayo ganun. Hindi rin tayo magiging waldas. Because masinop tayo sa ating mga pagpapalang binigay ng Diyos. Amen. Good steward po tayo. At di na tayo good steward, faithful steward din ng Panginoon. Amen. So the first servant reported, Master, I invested your money and made 10 times the original amount. So yung 1 pound niya, tumubo ng 10. Grabe itong taong ito. Ang ngayon, anong sabi po nung king? Well done, you are a good servant. So yung mga ganitong klaseng tao pala ang turing ng Panginoon, good servant. You have been faithful with the little I entrusted to you. Maliit lang yun 1 pound. Pero lumago po yun 10 times. So you will be governor of 10 cities as your reward. Mga kapatid, this is really good news. Ang Diyos po natin napakabuti. Hindi lamang po siya nagbibigay ng undeserved favor, unmerited favor, but He is also will be giving us yung ating mga deserved favor, which is, we call it reward. Pag sinabi nating undeserved favor, unearned favor, unmerited favor, ang tawag po dito ay grace, biyaya. Yung bang tipong wala kang ginawa, pinagpalahan ng Diyos.
undeserved. Hindi ako karapat-dapat. Ang tawag doon ay biyaya. Sa English ay grace. Sa Greek ay charis. Kaya may mga pangalang charito or charito. Doon galing yung word na yun. Now, ang Diyos po, hindi natatapos sa biyaya. Paano naman, Pastor, yung mga ginawa kong tama, yung mga ginawa kong mabubuti para sa Diyos? This is good news. Wala po makakataka sa mata ng Diyos. Ganon siya kabuti. Lahat ng mga ginawa niyong mabuti, gagantihan niya kayo ng kabutihan. Ang tawag dito ay reward. Gantimpala. Ito naman po yung merited, deserved, and earned favor. Meron kang ginawa, hindi makakawala sa Diyos yan. Gagantimpala ng Diyos ang iyong mga ginawa. Wow! And in this case, yung 1 pound, pinalago ng taong ito, yung perang ito, naging 10. So ngayon ang Diyos, di ba, gantimpala, doon po galing yung word na gagantihan ka ng pagpapala. So tinapatan ng Diyos yung 10, pamamahalaan kita ng 10 cities, 10 syudad. Alam niyo po, in the millennial kingdom of Jesus Christ, pag bumalik na po ang Panginoon dito at siya na po naghari, tayo po bilang mga kings and priests, pamamahalaan po kayo ng mga syudad. Sabi ko nga kay Mrs., baka ipamamahala sa kanya ang Lagman. Mga lugar po namin dito sa Las Piñas yun. Baka maipamamahala sa iyong prinsa. Alam niyo yung prinsa? Mga ganon. This is true, mga kapatid. Tayo po ay gagawing hari at mga pari ng Diyos. Ito po yung reward natin. Bakit? Kasi tayo po ay katiwa-tiwala ng Diyos. Amen. Exciting po talaga, napakaganda nating hinaharap. So kung nakikita niyo po ang pangit ng mundo ngayon, ng pamamahala ng tao, darating ang panahon, maghahari po ang Diyos dito sa mundong ito. At ang kanyang mga anak, itatalaga niya bilang mga hari. So tingnan mo katabi mo, baka hari yan o kaya pari in the future. Oh, this is true. Nakalagay po sa Bible yan. You have to believe this. Dahil sabi po ng Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please God. So you need to have faith. And then, sabi pa ng talata, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a, church, ano siya? Rewarder of those who diligently seek Him. Amen. So, yung pong inyong pagpunta sa church, mga kapatid, hindi nakakawala ito sa Diyos. Investment po ito, mga kapatid. Kaya po yung pagpunta nyo sa church, huwag nyo sabihin, naku, nasayang lang yung oras ko, napunta ako sa simbahan. You are investing today. Your time. Kasi marami tayong natutuhan sa church na hindi po natin matututuhan sa television. Hindi nyo matututuhan sa bahay, pastor, papahinga lang ako. Hindi po. Nag-i-invest po kayo today. Amen. Ang word po ng Panginoon, napakayaman. Amen. So, tatapatan po ito ng Diyos. Amen. So, you have to believe that. So, di ba? Napakabuti. So, muli po, yung 1 pound, naging 10 times. So, ano pong gantimpala natanggap ng taong ito, yung first servant? Tinapatan din po ng 10 syudad pamamahalaan. At sa panahong ito, pag nangyari na po ito, naghahari tayo during the millennial kingdom of Christ, yung mga tao po dito, mababait na, walang pasaway. Kaya huwag kayong mag-alala. Kahit 10 syudad po ang pinamamahalaan ninyo, mabubuti yung mga tao sa panahong yun. Amen. Amen. So tuloy po natin ang pagbabasa. Verses 18 to 19 na tayo, still will look chapter 19. The next servant reported, ito na yung second servant. Kumusta na yung pinamahala ko sa yung 1 pound? Master, I invested your money and made 5 times the original amount. As we all know, naging tapat siya sa 1 pound, tumubo ng 5, pinamahalaan po siya ng ilang cities sa tingin nyo? 5 din. Amen. Galing ni Tita Lauren. Paano nyo naisip yun, ha? Well done. The king said, you will be governor over 5 cities. Wow. So tinatapatan po ng Panginoon, ginagantimpalaan po niya yung mga taong talaga namang pinagyayaman, yung mga iniwan sa kanilang pagpapala. Ganon din po tayo bilang mananampalataya. So merong biyaya, mga kapatid, ha? Yung biyaya, once again, ano po ito? Grace, undeserved favor, unearned favor, unmerited favor. Binibigay ng Diyos kahit wala po kayong iniambag. At kadalasan ito pong nararanasan natin. Wala kang iniambag sa Diyos, but still God is giving you favors upon favors. Amen? Pero hindi makakawala sa Diyos. Kung kayo po'y nag-aalala, paano na yung mga ginawa kong kabutihan? Hindi po makakawala sa mata ng Diyos yan. Gagantimpalaan kayo ng Diyos because God is a rewarder of those who diligently seek Him. Yung inyo pong pagtugtog dito, si Kuya Gab, talaga namang napakasipag.
At iba pa natin mga praise and worship members. Alam niyo po ba, bukod po sa Sunday, nandito pa sila ng Saturday morning. And even po yung mga kapatid natin sa media, hindi makakawala sa Diyos. At meron kayong gantimpala. Amen. At kahit po kayong nag-i-invest ng time to go to church, hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Amen. And amen. Kahit kayong mga naiidlip sa online, mapapanaginipan nyo ako. Amen. So dito tayo, verse 20 until 21, still with Luke chapter 19. But the third servant brought back only the original amount of money and said, Master, I hid your money and kept it safe. Bakit? Ba't ganitong ginawa ng third servant? Alam niyo kung bakit? Ito pa yung reason niya. I was afraid because you are a hard man to deal with, taking what is yours and harvesting crops you did not plant. Mga kapatid, let me ask you, mahirap bang katrabaho? Mahirap bang kaagapay? Mahirap bang kadil ang Panginoon? No. Napakabait nga ng Panginoon eh. Now, this is truth to ponder. Let me give you this reminder. Tingnan niyo po ito. How you see the Lord affects how you handle your money. Whether you will be generous or stingy. Amen? Kapag hindi mo kilala ang Panginoon, kapag ang tingin mo sa Diyos, mahirap paglingkuran yung Diyos ko. Nagiging kuripot po kayo. Amen? Gagaya po nung third servant. Pero kapag nakikita mo, ang Diyos mo ay napakagalante, napakabuti, nagiging generous po kayo. Amen? Ang nangyari po dito sa third servant, even though merong binigay na pagpapala sa kanya ang Diyos, yung hari, tinago niya. Bakit? Tatakot ako eh. Masamang tao ito eh. So, once again, how you see the Lord will affect how you handle your money or your finances. Whether you will be generous or stingy. So kapag tingin mo sa Diyos, mabagsik ito, mahirap katrabaho, nagiging kuripot. Pero kapag nakikita mo ang Diyos mo ay sagana at nananagana sa pagmamahal at pagpapala sa iyo, nagiging mapagbigay po tayo. Tingnan po ninyo yan. At nakikita ko rin po ito sa mga kapatiran. At nagpapasalamat ako dahil ang SGC, sabi mo sa katabi mo, walang kuripot dito. Amen. Sabi nyo sa katabi nyo, walang kuripot dito. Sabi lang nila, ano ibig sabihin nun? Ulitin natin ha. Sabihin mo sa mga katabi ninyo, walang kuripot dito. Amen. Why? Because, kagaya tayo ng first servant, nakita natin, mabuti ang Diyos natin. At hindi tayo pinabayaan. Amen? Amen. So napakahalaga pala nito, no? So dito na tayo. Sa verses 22 until 23. Ito po ang sabi ng hari doon sa third servant. You wicked servant, the king roared, your own words condemn you. If you knew that I am a hard man who takes what isn't mine and harvest crops I did not plant. Itong sabi niya doon sa servant ito. Why did not you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. Bakit hindi mo na lang inilagay sa bangko? Ang binigay ko sa iyong pound, sana kumita pa ito ng interest. Alam niyo po, sa mata ng mundo, this is a revelation. Ako yung napagpaalam nung pinakinggan ko po yung message na ito. Sa mata ng tao, ang pinakamagandang investment, ilagay mo ang pera mo sa bangko. Di ba? Bata pa lang ako, meron nung araw yung, ano yung tawag yung Bangko Filipino sa mga bata? Happy Savers Club. Naranasan niyo po iyon? Subok na matibay, subok na matatag. Pero nagsara eh. So, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng umangkla sa bangko. Kasi even sinasabi nila subok na matibay at matatag, nagsarado pa rin ang bangko nila misis. So, hindi tayo pwedeng tumayo talaga sa panuntunan ng tao. So, ang mata po ng tao, sa totoo lang, ang tingin nila, the best investment is to put your money in the bank. Pero sa mata ng Diyos, it's salungat. Sabi dito ng talata, tingnan niyo po, have you noticed the word at least? It's the least that you could do. Ilagay mo yung pera mo sa bangko. Pero wala pong masama na maglagay ng pera sa bangko kung minanunod po mga bankero sa ngayon. Pero sabi ng Panginoon sa kanyang pananaw, it's the least that you could do. Pwedeng i-invest mo na lang sa ibang bagay, pero wag sa bangko. Magkano, mami, ang tubo sa bangko? Per annum? Mababa eh. Di ba? Mababa talaga. Sa mata ng Panginoon, kakaiba. Kasi nga, tingnan po natin ang isipan ng Panginoon. So, tingnan niyo po muna ito, Luke 19:23. Why did not you deposit my money in the bank? At least,
So sa mata ng Diyos, the least thing that you could do is invest your money in the bank. Nung narinig ko to, sabi ko, oo nga, at least. Alam niyo po, ang sistema ng Diyos, baliktad sa sistema ng tao. Isaiah 55:8-9. For my thoughts are not your thoughts, nor your ways, my ways, says the Lord. Verse 9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, baliktad ang sistema ng tao sa panuntunan ng Diyos. Sabi pa ng Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Pakiligay nga, mga kapatid. And lean not on your own understanding. Verse 6. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. So ano pong gusto ng Panginoon para managana yung ating mga pagpapalang tinanggap? Church, gusto ko po ipaalala, hindi sa inyo yung pera. It is God who gives us the power to get wealth. Lahat po ng mga pera nyo sa bangko, kung bakit kayo mayaman, hindi po kayo yan. No such person is a self-made man. Kung naniniwala po kayo sa ganon, you're doomed to fail. Marami pong nangyari na they believe that they are self-made men. Nung na-deplete po yung pera nila sa bangko, ang daming nag-suicide. Huwag po kayong aasa sa pera nyo sa bangko. Kahit po pera nyo sa kahadiyero, magkakaroon po na ng kalawang din. Umasa tayo, at pakatandaan natin, it is God who gives us the power to get wealth. Gives us, patuloy na nagbibigay. Amen. So ano po ang gusto ng Panginoon? Saan natin i-invest ang ating mga kasalapian? Kasi sabi ng Panginoon dito, invest my money till I come back. Hindi po sinabi dito ng Panginoon, invest my house. Hindi siya gumamit ng ibang mga bagay. Direkta po ang tukoy ng Panginoon. Invest my pound, invest my money till I come. Amen. So gusto ng Panginoon, ilagak natin yung ating mga pagpapalang tinanggap sa Panginoon. Pera, particular po dito ang Panginoon. Para hindi daw po tayo masuong sa kahirapan. Alam niyo, ano po yung the best investment? Your church. This is true. Hindi po ako may sabi nito, kasi pastor ka eh. Mga kapatid, alam niyo po kung ba't malakas ang loob ko sinasabi to? Yun pong inyong binibigay sa church, hindi naman po napupunta yan kay Mr. Duhot. Hindi na pupunta sa akin yan. At ang atin pong libro dito ay bukas. Marami pong pagkakataon. Ito po yung sinasabi ko, biyaya ng Panginoon. Hindi po kami kumukuha ng salary sa church. Alam ni Ate Amelia bilang leader natin. Kaya malakas ang loob kong sinasabi to. Sino nagpo-provide sa iyo, pastor? Ang Panginoon. Kung paano, hindi ko alam. May 2 po akong anak. Malalakas kumain. Pero pinoprovide kami ng Panginoon. Alam niyo kung ba't ko sinasabi po ito sa inyo? Because ito po ang panuntunan ng Diyos. Invest sa church. Para pag dumayaman po ang ating sambahan, we could sponsor to the gospel of Jesus Christ. Para mas marami pa po tayo naaabot. Alam niyo po, yung pagbibili natin ng gamit, hindi tayo pwedeng pumunta sa Yamaha o sa Perfect Pitch. Kailangan po namin ng bagong gitara because I am the righteousness of God in Christ Jesus. Hindi pwedeng ganon. May bayad. Hindi pwedeng pag tayo po ay pupunta sa Meralco, hindi tayo pwedeng pumunta sa Kahera na I am the righteousness of God in Christ Jesus. Bayad ka kuryente. Pag wala, putol. So ginagamit po natin sa gawain ng Panginoon yun. So the best investment na ilalagay po inyong mga kaperahan sa church. Why? Para mas marami pong tao makapakinig ng salita ng Panginoon. Now, kung kayo po isang mananampalataya na buksan ng isipan sa tunay na mensahe ng Ebanghelyo, maghanap po kayo ng church na pagtitiwalaan po ninyo. Hindi ko pa maaalis sa isipan ng ibang mga mananampalataya, hindi nagbibigay sa kanilang local church. Well, mga kapatid, ang pagbibigay po na inyong tithes and love offering, it's a revelation. Hindi po ito mandatory, hindi po ito compulsory, it's a revelation. Kung wala po kayong revelation, it's sa inyo po yun. Hindi po kayo i-condemn ng church. At hindi ko rin po kayo lalo i-condemn. At hindi ko i-condemn ng Panginoon. Now, kung naniniwala po kayo, kasi nga marami pong mga kapatiran sa akin kung ba't hindi nagbibigay, kasi nakikita nila yung pastor nila, gastador. Kung nakikita nyo yung pastor nyo, gastador, alam nyo nang gagawin po ninyo. Pero kapag nakikita nyo po yung church ninyo, nagpapahayag ng tunay na ebanghelyo at nagagamit po ang inyong resources, ang inyong investment, invest on that church para mapabilis po ang gospel. Pag nakikita nyo po yung church ninyo, yung pastor ninyo, ang unang hindi nagbibigay at nagbabalik na kanya ikapo,
alam niyo nang gagawin po ninyo. Baka dumudukot yan. Delikado yun. Amen? This is true. Sinasabi ko po ito because I love you, mga kapatid. Invest your money sa church. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Hindi ko po sinasabi lahat ibigay niyo sa church, ha? Maging masino po tayo. Ang sistema po ng Panginoon, tithes lang, 10%. And then, aside from the tithes, ang tawag doon, love offering. Napaka-systematic po ng Panginoon. Hindi niya sinasabi, lahat ng sweldo niyo, ibigay niyo sa Panginoon. At nakita ko to sa isang pastor lahat na natanggap nila sa church. This is true. Pag hinagis daw niya yung pera at dumikit sa ceiling, yun ang pera ng Panginoon. Pag bumagsak, pera niya. Alam niyo na yun, budol yun. Okay? Okay, mga kapatid? But God is telling you, while we are waiting for the Christ's return, invest your money sa church. Amen. Amen. Katuwa, habang sinasabi ko po ito, nakasmile kayo. Siguro sa iba nakasimangot. Bakit pera pinag-uusapan? Because, alam niyo po sa panahon natin sa ngayon, napakadelikado na po ng panahon. Nakikita ko sa Facebook mga reels, ang dami po mga kilalang pastor ang hindi na po nagbibigay ng tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Gagamitin po natin itong investment na pinagkatiwala niyo sa ating sambahan. Kung kayo po ay isang nanonood sa atin, yung pong tithes and offering, you should give that to your local church. Hindi po natin tatanggapin dito sa church yan. But if you consider SGC as your local church, tatanggapin po natin yan. It's for the advancement of the kingdom. Hindi po yan mapupunta kay Mr. Dukot. Hindi po mapupunta sa akin to. Kaya po malakas ang loob ko. And because God loves you so much. Mga kapatid, alam po ng misis ko yan. Ako po'y blessed. Kasi nung pumasok po kami at nilagay kami ng Panginoon sa pagpapastor, malinaw po sa isipan ni Mrs. Dukot na hindi po namin pagkakakitaan ng simbahan. At hindi po namin business yun. Ito po'y direkta kong sinasabi po sa inyo. At malinaw din po sa mga anak ko yun. Na kung bakit po natin pinag-uusapan ito, gusto ko po kayong maging kaalyado, kaagapay sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Amen. So tuloy po natin, mga kapatid. Alam niyo po, ito maganda rito, no? So the least thing that you could invest your money according to sa Panginoon, sa bangko. Pero kung gusto niyo lalo pong managana ang inyong investment, mag-invest kayo sa church. At hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Meron pong isang napakagandang istorya po dito, no? Binigay ko lang sa inyo ito in Deuteronomy 8 verse 18, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. Nung ang mga Israelita po ay itinawid na po ng Diyos sa pamagitan po ng kanyang lingkod na si Moses, di ba? Naglingkod po sila sa Egypt. Egypt is a picture of the world. Naalala niyo pa yung pinag-usapan natin before? Di ba? It's a type of the world. So, nung umalis na po at niligtas na po ng Diyos through Moses itong kanyang mga kababayan, alam niyo po ba umalis ang mga Israelita from Egypt? 2 to 3 million. Sila po ay umalis na mga milyonaryo. Yes. 2 to 3 million, ha? Di ba nakita niyo si Moses, humaba yung bigote at balbas? Pamahalaan mo ba naman ng mga pasaway na 2 to 3 million? Talagang tutubuan ka ng bigote at balbas. Di ba? So sila po ay umalis ng Egypt, tinanggap nila yung back pay nila from Pharaoh himself. Ang Diyos po ang nasa likod nun. And ang maganda po dito, hindi lang sila wealthy, healthy pa. Wala pong may rayuma. Yung po napanood natin sa Ten Commandments, mali yun eh. Yung kay Charleston Heston, may mga matatandang lumalakad doon na Hindi po biblical yung part na yun. Because in Psalm 105 verse 37, He also brought them, yung He dito, si God, si Yahweh, out with silver and gold. Kaya po mga milyonaryo yung mga tao. Ito mga Israelitang ito. And there was none feeble among his tribes. Wala pong iika-ika, walang may sakit, walang may rayuma. Lahat diretso maglakad. Basahin natin sa Magandang Balita Biblia. Pagkatapos dito, ang bayang Israel kanyang inilabas, malulusog sila at lumabas na dalay mga gintot pilak. You know why? Dahil, yung pong dala-dala nilang gintot pilak, gagamitin nila yun para itayo ang tahanan ni Yahweh. So, ang magandang investment talaga, it's templo ng Diyos. Pero habang sila po'y patungo sa promised land, kumikilos ang kalaban. Yung perang dala-dala po nila yung kayamanan, ang ginawa ni Satanas, nagkaroon ng side hustle. Ginamit po nila para gumawa ng golden calf. Ito po yung mga luho ng tao, yung kanilang mga Diyos-Diyosan. So marami po sa panahon natin sa ngayon, yung perang ating tinatamasa mula sa Diyos,
Imbes na mapunta sa investment sa church, minsan napupunta sa mga gamitin ko na yung word na to walang kapararakan. Alam niyo, walang kapararakan? Lalim nun O since alam niyo na, hindi ko na ipapaliwanag. Pero gusto ng Panginoon, yung ating po mga pera, pag ininvest natin sa kanyang templo, may kapararakan. So kapag tayo po ininvest natin yung ating resources, gaya po ng mga Israelitang ito, nung sila po umalis sa Ehipto, nung umalis po sila, bisperas pa lang, pinagyaman na po sila ng Panginoon with silver and gold. It's a picture of the rapture of the church. Bago po tayo lumisan sa mundong ito, bago tayo ma-rapture, alam niyo po ba, sabi ng Biblia, there will be a transfer of wealth. Kaya po sinasabi ko lagi sa church, okay lang magtrabaho, pero wag kayo masyadong hardworking. Dapat working with diligence lang. Marami po mga tao sa ngayon, wala nang panahon magsimba. Alam niyo nasaan? Trabaho ng trabaho. This is bad news for them. Yung mga unbelievers po, according to this verse, yung kanilang mga pinagtrabahuhan, trabaho ng trabaho, 7 days a week, hindi na nakapag-church Alam niyo po yung kanilang pinag-iipunan, mapupunta po sa mga mananampalataya. Dahil malinaw sa atin kung bakit ibibigay sa atin ng Diyos. Sandali lang, parang unfair. Sila nagtrabaho, tapos kukunin ng Diyos. Hindi po unfair yon. Kayamanan pa rin ng Diyos yon. At meron siyang karapatan kanino niya ibibigay. And since tayo po yung mabuting katiwala, ba't ibibigay sa atin? Para po, for the advancement of the kingdom of God. Ang tawag po dito, in the last days, transfer of wealth. Proverbs, tingnan niyo po itong talata ito, 13:22. A good man leaves an inheritance to his children's children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Ang tawag po dito na Biblia is transfer of wealth. Wow! So the more po kayo nag-i-invest ng tama, pagkakatiwalaan kayo ng Diyos. At ang kayamanan po ng mga unbelievers will be transferred to us. Amen. Kaya po tayo, relax lang, magtrabaho lang kayo. Kaya sabi nga ni Kuya Gio kanina, gawing prioridad ang Sunday. Amen. Kung kakayanin. At kung gusto naman po ninyo, walang imposible. Di ba sabi nga ng kasabihan, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Amen. Pero dahil alam natin, Sunday, it's the Lord's Day, tinatag po ng Diyos yon. Everything has its own season. Season ng Diyos at Sunday. Ibigay natin sa Panginoon yun. Amen and amen. So tuloy po natin. So dito na, puntahan natin yung verse 24 na. Let's go back to Luke chapter 19. Then, turning to the other standing nearby, the king ordered, take the money from this servant and give it to the one who has 10 pounds. Ang maganda dito, kapag tama po investment natin, nakita ng Diyos that we are faithful stewards, good stewards, yung meron ka na, dadagdagan pa ng Diyos. Ang masakit dito, ikaw na hindi good steward, yung meron ka pang nag-iisa, babawiin pa sa'yo ng Diyos at ibibigay doon sa good steward. Sakit nun. Si Jesus po nagsasalita dito. Tingnan niyo po ito. Luke 16:10-11. He who is faithful in what is least. Alam niyo po yung least na tinutukoy dito? Pera. So, ang pinaka-huli, pera talaga. Kaya dapat hindi na-prioridad ang pera. May pera po tayo para gamitin, mga kapatid, dahil hindi tayo nagpapagamit sa pera. Amen? Ang buhay po, hindi po tayo nabubuhay at hinahabol ang pera. Hayaan mo ang pera humabol sa'yo. Amen. So, he who is faithful in what is least is faithful also in much. Kapag kayo po ay mapapagkatiwalaan sa maliit, kapag kakatiwalaan kayo sa mga malalaking bagay. And he who is unjust in what is least, kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay, of course, hindi kayo mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Now, tignan niyo po ito. Bakit ibinigay po nung hari doon sa may nag-gain na ng 10 times yung interest, yung nag-iisa pang tinataglay ng third servant? Why? Mga kapatid, kung kayo po ay, halimbawa, CEO kayo, bossing kayo ng company, kanina nyo ibibigay at pagkakatiwala ang inyong investment? Doon sa nagwawaldas o doon sa faithful servant? Of course, saan nyo ibibigay? Doon sa faithful. Doon sa good steward. Magbibigay ka ba ng pera mo sa nagwawaldas ng pera? Of course not. Di po ba? Ganon din po ang ginagawa ng Panginoon. Kapag nakita po tayo ng Panginoon na faithful at good steward po ng kanyang resources, pagkakatiwalaan tayo. And the more po na nakikita ng Diyos po sa atin yun, binibigyan tayo ng reward. Remember, may reward po ang Panginoon? Wala kang magagawa eh. Lord, ang dami ko na.
dinadagdagan ka pa ng Panginoon. Yun ang prinsipyo ng Panginoon eh. Amen? Church? Amen? Okay. Amen nyo parang baba na. Amen. At sunod natin yung ating susunod. Now, sabi ng verse 11, therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, alam niyo po yung unrighteous mammon dito? Pera, datong. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa pera, who will commit to your trust through riches? So, ang sukatan, pera. May ibang tao, pag, di ba, nakita ko sa television eh, pag malungkot sila, anong kailangan? Therapy. Sa mga Kristyano, hindi po yun ang nagpapasaya sa atin, mga kapatid. Ang dami ko napapanood sa mga YouTube, sa YouTube. Yung mga bata pa na nagiging milyonaryo, sobrang iba yung galaw ng mga mayayamang milyonaryo. Yung, alam niyo na, naka-discovery ng chips, ibang kilos niya eh. Medyo bata pa lang, medyo lakas ng dating eh. Mga kapatid, nakakalungkot po ito. Hindi po pera ang nagpapagalaw sa inyo. It is God who gives us the power to get wealth. Amen. Hindi po napapawi ang inyong tamlay pag merong therapy. Hindi po. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kagalakan. You have to go back to the truth, mga kapatid. Amen. So therefore, if you have not been, let's go back to Luke 16, verse 11 this time. Faithful in the unrighteous mammon. Yung unrighteous mammon po dito, pera po ito. Who will commit to your trust the true riches? Kung hindi po tayo mapagkakatiwalaan sa pera, ito yung pinaka-least. Paano tayo pagkakatiwalaan ng honor, ng ministry, ng iba pang bagay ng mga true riches? Amen. So dito nagsisimula sa pera, mga kapatid. So you have to look for a good church na nagpipreach po ng tamang mensahe ng Ebanghelyo. And then, kung you consider that church your local church, para mapabilis po ang gospel. Amen. Ako po hindi ko nababanggitin yung ating mga kapatiran po dito. Hindi ko rin sasabihin na nandito po sila. Pero nakita ko po ang puso nila. I'm just saying this. Nakita ko po talaga yung puso nila. Hindi po sa binubola ko po sila. But nakita ko talaga yung puso nila. It's for the advancement of the message of grace. Nakita ko po talaga. At maraming tao po ang nagulat sa kanila. Mga pastor pa. At tila hindi nila nagawa yung ginawa nila. Now, alam ko nagawa po nila ito. It's because of the grace of God. Amen and amen. Church, natututo po ba tayo? Amen? Di ba ang ganda po na hinaharap natin, mga kapatid? Amen. So tuloy po natin. Kaya pala ito din po ang sinabi ng Panginoon. Dito naman tayo, nung sinabi ng Panginoon, ibigay yung meron pang yan dun sa mabuting katiwala. And then ito po yung sagot ng mga tao sa Luke 19, verses 25 to 26. But Master, they said, he already has 10 pounds. But bibigyan pa yan. Sabi po ng hari, si Jesus. Yes, the king replied, and to those who use well what they are given, even more will be given. Wow! But from those who do nothing, passive lang, nandito lang eh. Wala, Lord, natatakot ako sa iyo kaya hindi ko ininvest eh. Even what little they have will be taken away. Yun ang masakit. Meron ka na, pera na, naging bato pa. Sakit. Yung perang yan, i-invest mo ng tama. Alam niyo na kung saan. Gaya po na sinabi natin kanina. Ito rin pong sinabi ng Panginoon in Matthew 13:12. Sapagkat ang meron ay bibigyan pa at mananagana. Tayo po yun, SGC. Amen. Because tama po investment natin. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Yun ang masakit na katotohanan. Luke 16, verse 11. Once again, therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? But I believe, mga kapatid, pagdating ng panahon, sisingit ko lang po ito before we end. Ganito po kasi yan eh. Pag na-rapture po tayo, this is good news, kaya po napakaganda na ating hinaharap. Pag na-rapture po tayo, magkakaroon po ng tinatawag na malakihang piging sa langit. This is the marriage supper of the Lamb. Magkakaroon po ng, sino po mahilig dito sa mga eat all you can? And can all you eat? Amen. Alam niyo, magkakaroon po ng kasalan. Ikakasal po tayo sa ating Panginoong Jesus. Siya po yung ating bridegroom and tayo po yung bride. So ikakasal po tayo sa Panginoon. At marami pong kainan ito. Saan ka ba naman nakita ng kasalan na walang kainan? Masaya nun, mga kapatid. And then, magkakaroon po, after that, magkakaroon ng tinatawag na paghatol. Meron po tayong harapin na judgment. Pero iba po itong judgment na harapin ng mga unbelievers.
Yung judgment po na atin pong haharapin sa Panginoon, it's called the Bema Seat of Christ. Na kung saan yung Bema Seat of Christ, ito po yung bigayan ng gantimpala. So nakatanggap na tayo ng biyaya, pero gaya na sinabi ko kanina, lahat po ng ginawa niyong mabuti sa Diyos, hindi po makakawala sa mata niya yan. Gagantihan kayo ng pagpapala. Ang tawag po dito ay Bema Seat of Christ. Samantala, yung mga unbelievers naman, yung judgment po nila is known as the Great White Throne. Doon po ibibigay na yung mga kaparusahan po nila base sa kanilang pag-reject sa Messiah, sa tagapagligtas si Kristo Jesus. Huwag na natin puntahan yun. Wala tayo doon eh. So dito tayo sa Bema Seat of Christ kung saan lahat po ng mga ginawa niyong kabutihan sa Diyos, tatapatan niya ng Diyos. Amen. Kaya po napakaganda ng future natin, mga kapatid. While waiting for His coming, talagang i-invest po natin ang ating mga resources. Ibalik natin sa Panginoon. Siya naman ang nagbigay eh. Amen? Amen? Parang mahina sagot. Naniniwala ba kayo? It is God who gives us the power to get wealth? Amen. So the more po natin alam, Lord, kayo naman nagpo-provide eh. Nagiging mas maluwag po yung ating mga kamay. Pero kapag ang isipan mo, hindi, pinagpaguran ko, pansinin mo yung mga ganyan tao. Ito yung mga taong kuripot. Kasi feeling nila, pinagpaguran ko bibigay ko sa'yo. Ano ka? Sinaswerte? Hindi tayo sinaswerte. Tayo blessed. Huwag po kayo maniwala sa swerte. Malas po yun. Okay? Hindi tayo naniniwala sa swerte. Blessed po tayo. Okay, tuloy po natin. So mga kapatid, bakit natin ginagawa po ito? Bakit we have to invest in the ministry of God? Alam niyo po sa panahon natin sa ngayon, sabi po ng Biblia, napapansin niyo po, papasama ang tao. Even though the world is getting darker and darker, but ours is getting brighter and brighter. Bakit? Kasi nagpapagamit tayo sa Panginoon. Ini-invest po natin yung oras natin, yung lakas natin, and even yung ating resources. You know why? But because the Bible is telling us that in the last days, kakalat na po yung mga maling katuruan. At ito po yung ating i-combat. You, by investing the resources sa church, gagamitin po natin ito. Alam niyo na ngayon sa social media eh. Iko-combat po natin yung mga maling katuruan. Kung paano po, hindi natin alam. Well, of course, tayo po yung nagkakaroon na ng Bible study, production din po ito eh. Ginagamit po natin yung resources natin dito. You know why? Because in the last days, magkakaroon po ng pagtalikod po ng mga tao sa tamang katuruan ng Ebanghelyo. Ang tawag po dito ng Biblia, apostasy. Sabihin nyo nga po, apostasy. Apostasy. In Greek, it's apostasia. What is apostasia? 2 Thessalonians chapter 2, verse 3. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away. So yung pong apostasy, it's the falling away. Defection from truth, rebellion, departure from the faith, turning away, going to the opposite direction. This will come first. Bago po dumating yung Antichrist. So Antichrist, the man of sin, and the son of perdition. Pag dumating na po yung son of perdition, which is the Antichrist, ang mangyayari na po dito ay great apostasy. Wala na po tayo dito nun. Now, bago po mangyari yon, I would like to invite you. This is an open invitation. If you believe in this church that is preaching the true gospel of Jesus Christ, sama-sama po tayong mag-invest sa gospel. Para mas marami tao po ang maabot natin. Kasi po, pag kumalat na itong apostasy na ito, makakasira po ito, mapapahamak po ang maraming mga tao. Hindi niyo po ba napapansin, marami na po mga pastor ngayon sa Facebook, iba-iba nang tinuturo. Yung iba nagtuturo, nagiging moralist lang, pero hindi biblical. Pangkaraniwan, inspirational message, hindi gospel. Ang pastor po, ang pakay po ng pastor, ang trabaho po ng pastor, tuturo po natin, gospel. Nang sa gayon, mas maraming kaluluwa po ang mailapit natin sa Panginoon. Kung paano gamitin natin ang social media. Alam niyo po, when you invest in your church, meron tayong campus ministry. Praise God for Kuya Eman. Amen. Pag pumupunta po doon si Kuya Eman, of course, we have to bless him. Hindi lang we have to bless him, we love to bless him. Isipin niyo po, nagbibigay po ng panahon si Kuya Eman. Hindi siya kumikita rito, pero by the grace of God, kahit paano po, napoprovide po siya ng Panginoon. Yun po yung mga programa po ng church natin na gagawin natin, mas marami pa in the future. Amen? Amen. So ito po ang plano natin para mas maraming taong marating ng Ebanghelyo at maintindihan po nila at magbigay po ng maging manabik po sila sa muling pagbabalik ng Panginoon. Now, before we end, let us go back to our question.
So yung ating question kanina, 2 questions. Bakit maraming tao ngayon na wala pakialam at pagmamahal sa Diyos? Dahil papasama na ng papasama. Now, when you invest finances sa church, gagamitin po ito ng Panginoon para sabihin natin sa kanila kung gaano sila kamahal ng Diyos. Amen. So mga kapatid, kailangan ko po ng tulong ninyo. Invest your time, your talents, your skills, and even your resources. Pero mga kapatid, uulitin ko, mag-invest po kayo sa isang church na pinapaniwalaan po ninyo. Dapat hindi kayo nabubudol. Okay? Mga kapatid, dapat po, makita nyo po muna yung pastor talaga para hindi kayo matisod. Dapat makita nyo sa pastor muna, pinapamuhay ba niya yung kanyang pinipreach. By the grace of God. Sinasabi ko po ito by the grace of God. Sariling effort ko, hindi ko po ito yung magagawa. It's by the grace of God. Kailangan po namin ng kasama ninyo kayo. Maging kaagapay namin kayo sa gawain. Amen? So, bakit pangkaraniwan ang tao ay walang pakialam at pagmamahal sa Diyos? 2 Timothy 3 verse 1. But know this, that in the last days, perilous times will come. Second question, bakit ang ilang Kristiyano ay hindi nananabik sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus? It's because, once again, they are asking the wrong question. But praise God today, alam na natin yung right question. Why is Jesus coming back for you? Because He loves you so much. He will deliver you from the wrath to come. And He wants you to be with Him forever and ever. At gusto natin, pag nakasama natin ng Panginoon, sige po, palapakan natin ng Panginoon. Papayag ba kayo, mga kapatid, kasama niyo ang Panginoon na iwan niyo kamag-anak ninyo? Di po. Samantalahin natin, let us seize the day. Amen. Sama natin yung mga anak natin sa church. Sama natin. Pakapakinig po sila ng salita ng Panginoon. At kapag kayo po, in-invest niyo po ang inyong time sa church, maniwala kayo, gaya po ng mga Israelita, kayo po'y pagyayamanin ng Panginoon. This is wealth. At kayo po'y bibigyan ng kalusugan ng Panginoon. Pastor, kasi pag Sunday, napapagod ako doon makapagbihis. Ang hirap ng kalagayan ko, may rayuma ako. Pagagalingin kayo ng Panginoon dyan. You have to believe that. Kasi ginawa na po ng Panginoon yun. Minsan, since God is the same yesterday, today, and forever, gagawin niya po sa buhay niyo yun ngayon. Amen. So, hindi ka lang bibigyan ng provision. Meron pang kasamang kalusugan. Amen. Psalm 105 verse 37. Now, ito na po yung ating solution as we end. Ito na ako. Pakilagay nga dun sa ating solution. While waiting for our Lord Jesus' return, let us seize the day by investing our time, talents, and resources to the ministry that God entrusted to us so that more souls will be saved. Amen. Yun po yung pakay natin. Since we know why Jesus is coming back, gusto natin mas marami tayong mga kamag-anakan, mga mahal sa buhay na madala sa paanan ng Panginoon para mas masaya. Amen po? So wag lang tayong passive dyan. Hindi yung tipong, kasi yung mga kamag-anak ko, hindi po. Gagamitin ka ng Diyos. You have to believe it. Pupunuin po natin itong church na to. Kahit 3 service, willing po ako. Amen. Amen? Exciting, ano? Kasi po maganda po ang ating hinaharap. But of course, you have to remember this. One last verse. Deuteronomy 8 verse 18. And you shall remember the Lord your God. Why? Because it is He who gives you power to get wealth. Hindi po tayo mayaman dahil sa sariling sikap natin. It is He who gives us the power to get wealth. Now, what's the purpose? That God may establish His covenant. What is this covenant? The grace covenant which He swore to your fathers as it is this day. Pinagyaman po tayo ng Panginoon para makapag-sponsor po tayo sa gospel of Jesus Christ. Yun lamang po iyon. Yun lamang po iyon. At wag po kayong mag-aalala. When you seek first God's kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto you. Ganon po kabuti ang Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. So mga kapatid, kung kayo po ay nanonood at kung meron din po dito sa church na wala pang relasyon sa Panginoon, alam niyo po, we're missing a lot. Ang dami pong promises ng Panginoon na hindi natin na ma-maximize. Sabi po ng Panginoon, gusto niya magkaroon ka ng buhay na ganap at kasiyasaya. Sabi niya sa John 10 verse 10b, sa 2 bahagi. Pero kapatid, hindi po natin mararanasan po ito kung hindi po tayo sasang-ayon sa Diyos. Gusto po ng Panginoon, sabi niya in Romans 10 verse 9, kung ipapahayag po na ating mga labi
na si Jesus ang ating Panginoon at maniniwala sa ating mga puso na siya po ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan, ikaw ay maliligtas. So all you have to do, kung meron man po dito sa ating mga kapatiran na wala pang relasyon sa Panginoon at sa mga nanonood sa atin online, simple lang. Buksan po ninyo inyong mga labi, pray this prayer with me, at buksan po inyong mga puso, maniwala na si Jesucristo po ay nabuhay na maguli. At ang kapalit po nito, kaligtasan. So pwede po ba natin gawin yon? Come on, pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala kita na sadyang may kakayahan at kapangyarihan para sa aking buhay. Kaya naman, sa araw pong ito, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, pinawi na ang mga kasalanan ko. Salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Dahil makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. Muli po, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Ama, dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay at nananampalataya po ako na ako'y ligtas na magpakailanman. Amen at amen. Kaibigan, kung isa po kayo sa mga sumunod sa panalangin ito na nagmumula sa inyong mga puso, manampalataya po kayo, kayo po ay ligtas na. At dalayan ko po makasama namin kayo sa pag-aaral sa ating sambahan. Amen. So tayo po tayo habang inaawit po natin ang awiting ito. Pwede po ba, church, magpasalamat tayo sa Panginoon? Di ba? Hindi po nasasayang ang inyong araw sa church. You are investing right now. At alam niyo, pinagyayaman kayo ng Diyos sa lahat ng larangan na ating buhay. Habang inaawit po natin ang song na ito, magpasalamat tayo sa Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Come on, church! Ikaw lamang, wala ng iba. Sa iyo ang aming dinggin na aming tinig. Oh, salamat, O Diyos. Isisigaw sa buong mundo. Minsan ba? Come on, church! Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, Wala nang iba. sa iyo ang aming awit. Oh, dinggin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay, Ikaw ang tunay. na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Alam niyo po bakit yung isisigaw sa mundong kadakilaan ng Diyos? Kasi nauunawaan na po natin. Alam niyo kung bakit? Because you're investing your time in church. Kasi po pag hindi natin nalalaman ang tunay na Diyos ating sinasamba, imposible mong isigaw sa buong mundo ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kalwalhatian. But because you are investing your time in church, nakikita po natin, nagkakaroon tayo ng kapahayagan, sobrang napakabuti at napakapapagmahal ng ating Diyos. Kaya po ang ating puso ay hindi magkamayaw. Sinasabi mo sa Diyos, Lord, kaya pala makatotohanan, no? Kaya na nating sabihin, Lord, lahat sa akin ay kaya ko nang ibigay sa inyo. Biyaya pa rin po ng Diyos yun. Hindi po natin effort yun. Now, mga kapatid, kung meron man po kayong daladalahin sa mga oras po ito, even po yung mga nanonood sa atin online, God is giving us this time. Balikan po natin ang mga panahong hindi tayo pinabayaan ng Diyos. At kung meron kayong hinakaharap sa panahong ito, manampalataya po kayo. Kung hindi kayo pinabayaan before, pababayaan ba kayo ng Diyos? Amen? So paniwalaan po natin, we have a good Father. We have a good Abba. So church, I would like to invite you, ano man pong kabigatan meron kayo sa ngayon, bigay natin sa Panginoon. Sabi niya, cast all your cares upon Him. Why? Because He cares for you.
So ang trabaho natin, let us just do the casting. I-itcha natin sa Panginoon, yung word pala na cast, ihagis natin sa Panginoon lahat ng ating mga kabigatan sa puso. And let Jesus do the caring. Yun ang trabaho niya. At gustong-gusto niya po yun. Because He cares for you. Because He loves you so much. So magpipray po tayo. Sabihin mo sa Panginoon ang inyong kabigatan. And then, kung kayo po ay nagkaroon po ng kapahayagan, sabihin natin, Lord, I would like to invest my time, my energy, my resources sa isang church na pinapaniwalaan ko. And I pray, mga kapatid, gusto ko po kayo maging kaagapay sa gawain ng Panginoon. Habang kumakalat na po itong apostasy o yung turning away na marami po sa mga tao sa ngayon mula po sa sound doctrine, magtutulong-tulong po tayo because God will provide for us. Gagamitin tayo ng Diyos para mas marami pong maligtas. Amen? So let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa aming mga kapatid. Nagpapasalamat po kami for teaching us, Lord, how to invest or where to invest our resources, our time, our talents, our skills, Lord. Panginoon, first and foremost, gusto mo i-invest po namin ito sa iyong gawain. Nang sa gayon, mas marami pong tao ang maligtas, maraming kaluluwa ang mailapit namin, Panginoon, sa iyong paanan. Panginoon, help us, Lord, na patuloy na magkaroon ng karunungan, ng wisdom. Because, Lord, kapag alam po namin ang katotohanan ito, this is true wisdom. Na kinikilala po namin ng salapi, ang pera. Ito po yung pinaka-least, Lord. Hindi po ito ang magpapatakbo sa aming mga buhay. Hindi po ito ang aming hahaburin sa aming buhay, Lord. Because, Panginoon, ang amin pong pinopursue kayo. And the more po namin pinopursue, Panginoon, ang iyong gawain, ang iyong ebanghelyo, Panginoon, para ipahayag sa mundo, hindi na po namin po problemahin ang aming mga pangangailangan because, Lord, all of those things will be added unto us, gaya po na nangyari sa first servant. Lord, thank you for teaching us how to invest our resources sa tamang lugar ng pag-iinvestan, Panginoon. Thank you, Lord. Dahil, tunay nga, Panginoon, ito po ang pagbubukas na aming isipan. Na kung saan, Panginoon, ang puso po namin ay para sa mga kaluluwang wala pang relasyon sa inyo. Ito po ang naisin po namin bilang isang church ang SGC. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Palaguin, Panginoon, ang aming gawain. At lalo tigit, Panginoon, mas maraming tao pang aming aabutin. Salamat, Panginoon. Dahil, Panginoon, sa bawat tao na narito ngayon, ay inilagay mo sa kanilang puso ang pagnanasang ito. At, Panginoon, patuloy mong patunayan sa kanila. Marahil meron kami mga kapatiran sa ngayon, on-site and online, may kinakaharap na kahirapan sa kanilang buhay. Lord, in the name of Jesus, we claim and we command provision be upon them in Jesus' name. Even, Lord, yung healing, Lord, sa mga kapatiran namin marahil nasa online, nasa banig na karamdaman. In the name of Jesus, we claim healing be upon them. Panginoon, tulungan niyo po sila na ang kinin ng mga pagpapala at kagalingan ito na sadyang inilaan mo na sa kanila 2,000 taon na nakakalipas. Lord, thank you for this revelations, Lord. Na talagang nagbibigay, Panginoon, ng pagkamangha sa aming mga kaluluwa. Tuloy nga pong kayo po ang Diyos na nananagana sa kabutihan at pagmamahal. Ang Diyos na isisigaw namin ang iyong puso sa lahat ng sulok ng mundong ito. Maraming salamat po, Panginoon, dahil binigyan mo na ng tugon na aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay naisin mo maging partner, Panginoon, sa iyong gawain. Mga kaagapay, para lalo po naming ipakalat, Panginoon, ang mensahe ng tunay na ebanghelyo. At siyan po ay tumutukoy sa aming Panginoong Hesukristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po. At sa iyo lamang po, Panginoon, lahat ng aming pagpupuri at pagpapasalamat at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Church, stay blessed. See you next Sunday. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nag-grema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church,
Here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.